Kumusta na po kayo? Minarapat po ng programang ito na bigyang daan ang aking isinagawang interview sa isang pamilya na natiwalag sa iglesia dahil napapaniwala at nadaya ng mga dating ministro sa iglesia ni Cristo. Ngunit, makaraan po ang halos 3 taon ng pagkakatiwalag. Sila po ay nagbalik loob sa iglesia. Ano po ang isang pangyayari na dumating sa kanilang pamilya na ito ang nagtulak o nag-udyok sa kanila na magbalik loob? Panoorin at pakinggan po natin ang mga pahayag ng pamilya ni kapatid na Randy de la Merced. Ang dahilan po talaga ng pagkakatiwalag po namin sa loob ng iglesia, dumating po sa buhay namin noong pang-una ang mga mabibigat na pagsubok po. At bilang isang iglesia ni Cristo at naging kaeskwela ni Marco, sila po yung unang nilapitan namin noong panahon na yon at hindi po sila nagkait ng tulong. 2 buwan po sa ICU yung anak namin, araw-araw ay pumupunta sila doon upang ipanalangin at iyon po ay tinanaw naming malaking utang na loob sa kanila. Subalit nang dumating nga po ang suliranin na bumangon sa panahon po ng pamamahala po ng kapatid ni Eduardo Manalo, sila rin po yung unang pumunta sa amin upang kami hikayatin na sumama. Hindi po namin narinig yung ibang dahilan, yung ibang mga panig, sila lang po yung aming narinig. Kaya kami po'y napasama. Maling pakikipagkaibigan ang nangyari. Kaya ako po'y naniniwala na tama at wasto ang ginawa ng kapatid na Eduardo Manalo na kapag ang isang tao ay may dalang maling doktrina, ay hindi po dapat kausapin. Iyan pong nangyari sa amin. Napasama po kami sa kanila, natiwalag po ang aking buong sambahayan. Dumating po yung pagkakataon na sa akin pa po pinapadaan yung ilang mga kontribusyon para po madala sa number 36. Pero hindi po yun nagtagal dahil nakikita po namin yung maling nangyayari. At nung kami po ay natiwalag na, sa totoo lang po, yung banal na espiritu ay wala na po sa amin. Nung pa lamang pong binanggit sa amin na kami po ay ititiwalag, lahat po kami nag-iyakan. Nagyakapan po kami. Ang reaksyon ko po nung nalaman po namin na matitiwalag po kami. Bago po lahat yon, nung kinausap po sila Papa sa distrito, kabang-kaba na po ako. Kaya ginawa ko po nung lumabas po ako ng bahay dahil nababagabag po ako ano po yung sinabi sa kanila. Pag-uwi po nila, sinabi po nila na matitiwalag po kami. Dumating po yung Huwebes, sabi po ng tagapangasiwa po namin noon, Randy, huwag na po kayo sumamba dahil babasahin na po kayo. Nandun po kami sa opisina noon. Talagang, di ko po alam kasi sa panahon po na napakasigla ko po sa tungkulin. Kalihim po ako ng lokal, Pangulong binhi po ako ng panahon na yun. Natatakot po ako na baka kinabukasan, pag may nangyari masama po sa amin na wala kami sa talaan, hindi ko po alam kung saan po ako mahanto. Kaya sobrang lungkot po na hagulgol po ako ng hagulgol. Niyakap po na po sila mama at saka sila papa dahil bukas wala na po kami sa talaan. Hindi ko po alam kung meron pa po bang patutunguhan yung buhay ko. Nung nalaman ko po na ititiwalag po kami sa iglesia, nagulat po ako. Kasi po, yun na po yung, nung ititiwalag na po kami. Ano na po yun babautismo na po sana ako nun . Kasi po, nung bago pa po, bautismoan, bago pa po, doktrinahan po pala. Parang na-excite po ako na makasamba na po sa loob po ng kapilya. Okay. Ayun po, nagulat po ako. Parang nandun na po ako, tapos bigla po akong natigil po dahil po natiwalag po ako. Nung itiniwalag po kami sa iglesia noong 2015, masamang-masama po ang loob ko. Hindi lamang po sa tagapamahalang pangkalahatan, kundi po doon sa mga ministrong kumausap po sa amin. Halos panawa na po kami ng pag-asa, lalong-lalo na po ako. Dahil ako po ipinanganak sa iglesia. Lahat po ng aking mga anak ay may tungkulin.
lumaki po sila sa tungkulin. At alam ko po na dati rin po akong may tungkulin, na ang tungkulin yan ay kaloob ng Diyos. At yan po ang tanging kayamanan natin sa mundo na nawala po sa amin. Hindi ko po masisi ang ibang tao dahil ako naman po ang nagkasala. Tinanggap po namin ang mga bagay na yon. Lumipas po ang 2 taong mahigit. At yun na nga rin po siguro ang isang dahilan kung bakit ako po ay lalo pang napasama or na-involve po sa mga gawain po nila. Yung gawain po na matulungan ko po sila sa ibang mga bagay, halimbawa po yung financial, yung pong ministro na si Nani Diwa. Naging kaibigan ko po sila sa mahabang panahon. Hanggang sa tumagal po ang panahon, kami po ay magkakasama. Dati po kasi nung tiwalag pa ho kami, meron po kami mga pupuntahan lugar para makalimot po. Hindi po namin niisip yung mga araw pong pagsamba kasi hindi na po kami pwedeng sumamba. Kaya ang nangyari po, nung nakabalik na po kami, nakita po namin sa aming mga anak ng ang kaligayahan po. Kaya nga po, yung 2 taon, halos 3 taon po, pinagkait po namin sa aming mga anak ang makapasok po sa loob ng iglesia at makapanalangin. Ang laki po ng kasalanan namin sa kanila. Nung mga pangyayari po na naging dahilan kung bakit po kami nagdesisyon na magbalik loob sa iglesia, ito po ay isang karanasan o masasabi naming himala ng Diyos. Nagkaroon po ng karamdaman ng aming anak. Hindi po namin naasahan. Natuklasan namin ang aking isang anak ay nagtataglay din po ng depresyon. Anxiety po, kung tawagin sa Ingles. Hindi na po namin siya makausap ng maayos, natatakot po siya. Dinala pa po namin siya sa ibang manggagamot, binigyan po siya ng gamot. Pero wala pong nangyayaring positibo. Nung nakaramdam po ko ng mga sakit po sa katawan na hindi ko po maintindihan kung bakit po mayroon, tinago ko lang din po yun. Tapos parang hinanap ko po na gusto ko pong mapagaling po nung sakit ko. Sabi ko po, siguro po kung nakakausap ko po yung ama o kaya po nakakarinig po ako ng teksto. Kahit po nagbabasa po kasi ako ng mga o nanonood din po ako ng mga aral po ng sugo sa sa YouTube po. Hinahanap ko pa rin po yung physical po na pagtuturo po ng mga ministro. Sabi ko po, baka po mas makatulong po sa akin o kaya kahit man lang po magpanata po ako sa loob ng kapilya. Nung sa ganun lang po, mabawasan po yung takot ko, makausap ko po ang ama. Nilapitan ko po sila papa, sabi ko po. Si mama pa lang po pala nung una, nung hinahatid po ako sa labas po ng Sabi ko po, ma, gusto ko po magpanata. Pwede po ba? Kasi po, yun nga po, alam ko po, bawal po kami makapasok sa po. Kahit po pagkatapos lang po na school, sabi ko, ma, makapagsalita lang po ako sa makausap ko lang po. Hinintay ko po yung pagkakataon na ito po, sabay-sabay po kami magbalik loob dahil noon pa lang po, sabi ko po kay Papa noon natiwala kami pa. Pwede ba bukas magsalaysay na tayo na magbalik loob dahil ayoko po mawala talaga sa iglesia. Kaso sabi po ni Papa, oo anak, magsasalaysay tayo kasi lumipas na po yung matagal na panahon, hindi po kami nakapagbalik loob. Sabi ko, gusto ko po ulit makasambal sa loob ng kapilya. Kaso hindi ko po magawa. Lagi ko po tinatry, kaso hindi ko po magawa. Kasi natatakot po ako na itaboy po ako ng mga kapatid. Kaya nung dumating po yung pagkakataon na pinatawag na po kami, hindi na po kami nagdalawang isip. Kahit na po labag po sa kalooban ko nung una. Kasi iniisip ko po yung mga sasabihin po ng mga iba. Kahit po may nagsabi po sa akin na sana maging maayos, maging totoo ang pagtanggap nila sa inyo. Ang sabi ko po sa kanya, maging totoo man o hindi, ang pagtanggap nila sa amin, ang mahalaga makabalik kami. Sabi ko, gusto nyo ba magbalik loob na tayo?
tugon po nila, paano si mama? Sabi ko, mama mo kakausapin ko yan, susunod lang yan. Sabi niya, sana pa makasamba ako. Sabi niya, sana makapanalangin siya sa loob ng kapilya. Hindi po kami nagdalawang salita ang mag-asawa. Kaya po nung panahon na yon, sinabi ko sa kanya, total magbe-birthday ka naman sa Mayo. Gusto mo ba na sumamba tayo sa isang lugar na hindi tayo ahadlangan? Kasi nga po ay sa distrito po ng Rizal ay hindi po kami makadalo dahil kami po ay pinagbabawalan. Kaya sumamba po kami sa lokal ng Gibraltar sa Baguio. Sa totoo lang po, pagpasok pa lang po namin ng kapilya, lahat po kami umiiyak. Nung makapasok po ako doon po, parang niyakap po ako na andito na po ulit ako, nakasamba na po, nanalangin po agad ako na nawala po lahat ng takot ko. Kaya, lalo na po nung nagsalita pa po ang kapatid ni Eduardo, siya po yung nangasiwa po nung panahon na yun sa video streaming nga po. Nandun pa po kami sa harapan, naupo. Unang pagsamba po namin yon sa loob ng 2.5 taon. At ang hindi po namin naasahan, ang mga ngasiwa po ay ang kapatid ni Eduardo Manalo sa pamamagitan po ng video streaming. Bagamat masama ang loob ko dahil ako po ay natiwala. Iyon po pala ang himala na sinasabi ko po kanina. Kasi po, yung leksyon na tinalakay po ng kapatid ni Eduardo Manalo, yun po yung tungkol sa suliranin po na aming anak. Ako po magulang. Pero hindi ko nasabi sa kanya na huwag kang duwag, magpakatapang ka. Samantalang kapatid na Eduardo Manalo nung pagkakataon po yun, yung po mismo ang sinabi niya, huwag kang duwag, magpakatapang ka. Kaya ibinibigay ng Diyos sa'yo lahat ng problema niyan upang lagi mo siya tawagan. Habang binabanggit po ng ka-Eduardo yun, magkatabi po kami. Pinahawakan ko po siya. Sabi ko, anak, makinig ka sa ka-Eduardo. Bakit kaya ganyan ang ginagawa ng Diyos sa kanyang bayan? Sapagkat sila ay nasa loob lamang ng bayan ng Diyos. Kaya sila pinapagtatagumpay. Ano po ba ang mahigpit na itinatagubili ng ating Panginoong Diyos doon sa mga lingkod niyang nasa loob ng kanyang bayan? Para nang sa ganon, sila po ay magtagumpay at patuloy ang kanilang pagtatagumpay. Pakinggan niyo sa Josue, sa 1:7 hanggang 8, ganitong sinasabi. Maging malakas ka. Pagka sinabing maging malakas ka, masama yung mahina. Kasi yun ang kabaligtaran ng malakas. Ano pa? At matapang. Pagka sinabing matapang, masama yung duwag. Kasi yun ang kabaligtaran ng matapang. Ano pa? Magiting. Kinakailangan, magiting. Pagka sinabing magiting, kinakailangan nakikita mo sa kanya yung integridad, sa kanyang taglay na pagkakilala sa Diyos at sa mga bagay na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? Matatag. Masama yung mabuhay. Sa makatwid, ang bilin ng Diyos sa kanyang bayan, maging malakas, matapang, magiting, at matatag. Alam niyo po ba, sa mga huling bahagi po ng mga panalangin ng ka-Eduardo, hiniling po niya yung himala na mangyari po sa aming buhay. Tulungan sa karamdaman. Sa totoo lang po, hindi pa po kami nagpasyang magbalik loob ng panahong iyon, pero ramdam na po namin ang banal na espiritu. Sa loob ng 2.5 taon, hindi po namin naramdaman. Ama, nagmamakaawa ko sa iyo. Maghimala ka ngayon sa mga anak mo, lalo na sa mga may karamdaman, lalo na sa hindi na kayang kanilang dinadalang hirap sa kanilang buhay. Kung meron silang mga bagay na sinusumbong ngayon sa iyo, Ama, hindi ka mahirap lapitan. Narito ka ngayon. Lapitan mo ng iyong mga anak. Tingin mo ang kanilang sinasabi sa iyo, ang isinisigaw ng kanilang puso. Lunasan mo po ang kanilang dalahin. Maghimala ka sa kanilang buhay.
Kung sila'y merong mabigat na karamdaman, ikaw lamang ang tanging makapagbibigay ng karagdagang buhay sa kanila. Halika na, Ama, halika na. Hindi lang dito sa pagsamba, hanggang doon, sa kanilang tahanan, abutin mo sila. Pagka nananalangin ng sambahayan, maawa ka, O Diyos. Magpakahayag ka sa kanila, magpakaranas ka sa kanila. Para nang sa ganon, anuman ang kanilang mabigat na dalahin, maitaguyod ang paglilingkod na ito hanggang sa makarating kami sa piling mo. Basbasan kayo ng Diyos, mga kapatid. Yan ang ating ilapit sa Kanya. Tumayo kay tayo mananalangin. Pagkatapos po ng pagsamba, isa pong malaking para pong relief po sa akin. Dahil po, nagawa ko po yung isang bagay na gustong-gusto ko pong gawin sa loob po ng halos 3 taon. Pati po na nasagot po nung daan po sa aral na tinuro po ng kapatid na Eduardo, na sinabi po ng ama, yun nga po mga aral po na yun, na wala po yung mga takot ko. Pagkatapos po ng pagsamba, nagpadala po ako ng mensahe sa ka Eduardo. Tuwan-tuwa po kami doon. Kasi po, hindi ko po inaasahan na gano'n na magiging tugon. Kaya po nung nagpunta na po ako sa Central, masayang-masaya po kami noon. Kasi po, ang ikinakatakot ko po noon, yung kami po ay pagagalitan, kami po ay pahihirapan. Pero napakabait po ng kapatid na Eduardo Manalo. Sa kabila po ng mga pagkakamali na aming ginawa, napatawad po kami ng biglaan. Hindi na po niya kami pinabayaan pang mahiwalay ng panahon po yun. Minadali po niya ang aming panunumpa. Sa loob po ng 2 buwan, nakabalik po kami sa talaan sa iglesia. Napakabait po ng ka Eduardo. Kahit hindi ko po siya lubos na kilala. Mabuti na lang po nakilala ko siya sa kabaitan na ginawa niya po sa amin. Napakabait po ng ka Eduardo dahil tinanggap niya po kami muli sa iglesia. Napatawad niya po kami sa mga nagawa po namin pagkakamali. Nung sinabi na po ni Papa na magbabalik loob na po kami, sobrang saya po namin. Dahil makakasamba na po ako, tapos madodoktrinahan na po ako. Ngayon po, bautisado na po. Lagi na po kami sumasamba. Bala, ka Eduardo Manalo. Maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi niyo po kami pinabayaan mapahamak po sa mundong ito. Alam niyo po talaga ang pwede mangyari sa amin, kaya tinanggap niyo po muli kami. Alam niyo po na madadaya po kami lalo, kaya tinanggap niyo po kami. Sa pinakamamahal po namin kapatid na Eduardo Manalo, maraming salamat po. Maraming salamat po at kami po'y pinahintulutan niyong makapagbalik loob. Buhay po ang ibinalik niyo sa amin. Sa pagkakataong ito ay nananawagan po kami sa mga nadaya at naakit ng mga dating ministro sa iglesia. Ang ilan po sa inyo ay mga kaibigan namin, kakilala, at ang iba pa ay mga kamag-anak o mga mahal namin sa buhay. Marami na rin po kayong naging puhunan sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng iglesyang ito. Ito ang isipin at bulayin po ninyong mabuti. Kailan po kayo magbabalik loob sa loob ng iglesia? Kailan po niyo isasagawa ang tunay na pag-aalaala sa Panginoon Diyos na natutuhan natin sa sugo at sa kapatid na Eranio Manalo na itinataguyod ng kapatid na Eduardo Manalo? Kapag mahina na po ba ang inyong katawan? Kapag malabo na po ba ang inyong mga mata na hindi na kayo halos makaaninaw ng liwanag? Nawa ay makarating po sa lahat ang nilalaman ng mga pahayag na ito ng Biblia na akin pong babasahin sa inyo sa Ecclesiastes. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya
bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Umaasa po kami na ang palatuntunang ito ay nakatulong sa lalong ikatitibay ng pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at maging kasangkapan nawa ang programang ito sa pagbabalik loob sa Panginoon Diyos ng mga nadaya ng mga kasinungalingan. Inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin at pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, napakabuti mo po sa kabuuan ng Iglesia. Ginagamit mo po ang palatuntunang ito para ang mga nadaya ng kasinungalingan makapagsagawa ng pagbabalik loob sa iyo bago mo man lamang wakasan ang daigdig na ito at bago po kunin ang buhay namin sa daigdig na ito. Maawa ka po sa mga mahal namin sa buhay na nadaya ng maling pagkakilala at pananampalataya. Kahabagan mo po silang makapagbalik loob para hindi masayang ang kanilang maraming puhunan sa pagsisilbi sa iyo at makarating kaming magkakasama, Ama, sa kaligtasang inilalaan mo po sa amin. Gamitin mo rin ang palatuntunang ito sa lalong ikatitibay ng pananampalataya ng iyong mga hinirang at sa lalong ikauunlad ng pagkakilala namin sa aming kahalalan sa kapakanan din po ng aming kaligtasan. Salamat po, O Panginoong Sukristo. Maawa ka po, ingatan mo lagi ang kapatid na Eduardo Manalo. Bantayan mo po sila araw-araw. Iligtas sa lahat ng karamdaman. Mamalaging puno ng karunungan at kapangyarihan. Alang-alang po sa kaligtasan ng buong iglesia. Sumasampalataya kami, O Ama namin Diyos, narinig mong aming panalangin sa iyo sa pamamagitan po ng pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.